For today's video, sasamahan ko naman ang anak ko na panganay na mag-enroll sa college. Tara, samahan niyo ako guys. Ipapakita ko sa inyo ang nag-iisang college school dito sa Guam. Actually, dalawa yan, pero ang isa kasi ay university na, which is University of Guam or UOG. Pero yung pupuntahan namin ay GCC, which is Guam Community College. Ako muna yung magdadrive sa kanya kasi wala pa siyang driving license. Dito kami dumaan sa back road, which is isa sa mga alternate route para hindi ka matraffic. Actually, wala naman talagang heavy traffic dito sa Guam. Pero dito kasi ay walang stoplight. Magkakaroon lang ng stoplight pagdating doon sa pinakadulo. Pero bago pala kami dediretso ng GCC, ay dadaan muna kami sa GWHS, which is yun yung school ni Watson nung high school. Ipapa-reseal lang namin yung TOR niya, which is nabuksan kasi namin accidentally. Dapat pala, hindi namin yun binuksan kasi yun ang ipapakita niya doon sa GCC pag nag-enroll. So, nandito na nga kami sa GW. Ito yung itsura niya guys. Ang luwag-luwag sa palibot. At natawa pa kami dahil nung nag-parking na ay muntik pa ako makapark dito sa assistant principal. Sabi agad sa akin ni Watson, "Ma'am, you're not an assistant principal." Kaya iyon, napatras na lang ako bigla at nakapag-park ng maayos. So, ito na nga yung palibot niya. Ayan. Yung nasa dulo na yun, no? Yung parang dome. Yan. Yan naman yung UOG or University of Guam. Magkakalapit-lapit lang kasi ang mga school dito. Yan. George Washington. Then, sa likod lang yan, nandun naman ang GCC, which is yung pupuntahan natin mamaya. So, pagpasok namin sa loob, after few minutes or 1 minute nga lang ata, ay lumabas na rin kami at lumipat na ang GCC. So, ito na ulit ang view sa labas ng George Washington. So, peaceful and serene. Palibhasa, wala pa kasing pasok, kaya wala pa ring estudyante. Alam nyo ba guys, dito sa Guam, pag elementary ka or middle school or in high school, ay during first year lang ng pag-attend mo sa school, saka ka magsasubmit ng requirements. Pero pagka next year na, automatic enrolled ka na. Hindi mo na kailangan pumunta sa school para magpa-enroll. Gaya sa case namin, since school year 22 to 23 kami nag-join, so yung year lang na yon kinumpleto namin. Pero pagka next year, wala na. As long as same school pa rin ang atinan mo. Maliban na lang syempre kung mag-transfer ka ng school. Andito na kami ngayon, papasok sa GCC. Yan nga pala yung project ni Walt noon, 3 years ago, yung crime lab. So ang agenda namin ngayon, since bukas pa mariredy ang TOR na sealed ni Watson, ay magsasubmit lang kami ng health requirements. Since di ko pa nga kabisado masyado dito yung mga building number, kung saan pwede mag-parking, ang pinakamadali lang parkingan, ayan, yung may available dito sa harap ng Building 2000. Ganyan yung mga code nila sa buildings. Mayroong 1,000 to 5,000. Mayroon din 100 to 600 yata. And then, mayroong A, B, C, D, E, F na building. Pero ang pupuntahan namin ngayon ay building 5,000. Medyo nagkaligaw-ligaw pa kami ng konti dyan kasi nadaanan na pala namin yung building 5,000 pero dumiretso pa kami. At yung ganitong klaseng reptile ay nandyan yan sila lagi sa daan. Parang gecko siya pero makinis. At ang hinahanap pala namin na building 5,000 ay nandito lang sa harap mismo ng student center. Ito palang student center ay isa din sa mga project ni Walt noon na kakatapos lang bago mag-strike ang Typhoon Mawar. Nakaka-proud lang talaga tingnan na isa sa mga natapos niya na project ay dito mismo sa school na pag-aaralan ng anak niya. Pero ngayon kasi nasa opisina na si Walt, so hindi na siya bihirang-bihira na makabisit dito sa GCC. So, isa nga sa mga requirement dito na kailangan isubmit sa Student Health Center ay yung yellow card niya or yung vaccination card at saka yung skin test. Buti naman at dito na siya kinuha na ng skin test agad, libre na siya kasi part na yan sa health services na binayaran din nila. At since lunchtime na at wala pa ako naluto sa bahay, kaya magte-take out na lang kami ng KFC chicken. 9-piece chicken combo kasi yung in-order ko. Buti hinaluan namin ng 3 sweet and spicy na Korean chicken. Ang sarap. Naamoy ko na yung KFC. Yung tummy ko nagbabalintong na sa nagabinalintong na yung intestine ko sa gutom. Kasi hindi pa kami nakapag-breakfast kanina. No? Yeah. Ikaw? I did. I eat the air.
After 2 days ay bumalik naman kami para kuhanin ng result ng skin test niya at saka daanan na rin namin yung TOR niya. Ipinag-drive nga pala kami ni Walt since lunch break naman. Thanks God at okay naman ang skin test result niya, and then since mataas yung GPA niya nung high school ay na-exempted siya sa placement test for English and Math. So after na nga namin masubmit yung TOR niya at saka skin test result, nakipag-meet naman kami sa guidance counselor para turuan kami how to register the subjects na ikukunin niya. Alam nyo ba guys, dito na-amaze talaga ako kasi as a full-time student, minimum 12 units lang dapat ang enroll mo or maximum na yung mga 14 units. Ina-encourage talaga nila na wag mag-overload. Tapos ang ratio naman ng student to teacher is 20:1. Hindi talaga nila ina-encourage na mag more than 4 subjects ka sa isang semester. And since nagde-decide pa nga kami kung anong subjects ang enroll niya na hindi conflict sa schedule, kaya kinontinue na namin sa bahay by online ang pag-register. So, nung nakompleto na namin ang subjects niya, ay bumalik na kami to pay at buti naman may dalawa silang payment plan na option which is 50-50 or 3 times. At nung pagbalik nga namin ay na-amazed ako dito sa likod ng parking na very cute yung puno at hitik ng bunga na hindi ko alam kung ano yun. Kaya binidyo ko muna. Hindi ko nga alam guys kung edible ba yan. Basta makapost lang. So, after namin mag-pay ay tinuro kami doon sa Building C para magpa-ID. So habang inaantay ko si Watson magpa-ID, look, ang daming manok. Pagala-gala lang dito sa school campus. Merong parang pangsabong at mga inahin at meron ding mga sisiw. Ang galing guys, ano, libre lang sila dyan na gumagala-gala at walang humuhuli. Bali, pangatlong balik na namin yun sa school ni Watson. Bali nagbayad lang kami at saka nagpa-ID. So ayan na nga siya, tapos na magpa-ID, ready for school na siya sa August 14. So yun na nga guys, hanggang dito na lang, pauwi na kami. Finally, tapos na ang enrollment process. Makikita nyo ulit ang view ng buong GCC dito sa harapan. Nakakatuwa lang talaga isipin na dati nung nasa Pilipinas pa kami, ay pinapadala lang to ni Walt sa amin yung mga picture. Dahil ditong site nga siya naka-assign, may project sila dyan na ginagawa sa gilid banda. So parang minanifest niya talaga na soon dito mag-aaral si Watson. At thanks God at nangyari nga. Hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Bye!